Ang gagawain po nating pag-ani dito mga kagarden para hindi agad maubos, siguro po mga 1 linggo pa po pwede na pong bawasan ng dahon. Ito po ay natutunan ko nung ako nagpunta po sa Negros o sa Bacolod. Ang nabibili pong pechay doon, wala po siyang puno. Inalis lang po yung mga dahon na ganito, magagandang dahon, tapos nilagyan po ng goma. Yun po ang nabibili sa palengke. Sa ganito po na pang sariling gamit, ganun po ang mas pinakadapat. Maglilipat po tayo ng pechay mga kagarden. Ililipat po natin dito sa mga cup na ito para po dyan po muna natin sa palalakihin. Ayan po ang ating gagamitin na media, coco peat at saka loam soil po. Pagkagaling po dito sa seedling tray, kailangan po ilipat natin dyan sa cup. Dahil ito po style hydroponics self-watering system. Ito po ay coco peat, 2 kilo po yan. Hahaluan din po ng 2 kilong loam soil. Bali 50-50 po sila at 1 dakot na ipa para po buhaghag na buhaghag. Yan po ang nilalagyan natin ng tela, parang self-watering na hydroponics dahil may tubig na po sa ilalim. Sumisipsip po yung tela na nasisipsip naman po ng kanilang mga ugat. Hindi naman po kailangang napakahaba ng metsa. Ganyan lang po kahaba ang kanyang tela. Hindi naman po kailangang pagkahaba-haba. Suot lang po sa ilalim. Dudukutin ko ng gunting. Kalahati lang po. Ayan. Hanggang dun lang. Okay na po yan. Tapos lalagyan natin ng lupa. Coco peat at loam soil only. Pinaghalo. Lalagyan natin ng butas. Yung punlikod ng kutsara ang gagamitin natin kasi po pagka ito napakalaki. Yung likod lang. Yan. Ayan. Swak. Ididiin. Okay na. Dagdagan lang natin ng konti. Sa lettuce po, yung iba kalahati lang. Ito po, pechay, pinuno ko po ito. Ayan. Okay po, ipagpapatuloy po natin. Ubusin po natin yung itanim. Ayan po mga kagarden, nakapaglipat na po tayo ng ilang piraso at i-demo po natin muna. Nilagyan ko po ito ng mitsa kasi po gagawin ko po itong self-watering system. Yan. I-demo ko po kasi self-watering po ang technique po nitong pagpapalaki ng pechay sa cup. Kung bakit po self-watering, ipapaliwanag din po natin yan. Ito po ang ating tubig na ilalagay sa kanyang paglalagyan. Nutrient solution. Ito pong tubig na ito, titimplahan po natin ng solution A. Ito po ay calcium nitrate. 1 litro po na tubig ang inilagay ko. Tinunaw ko po yung kalahating kilo ng calcium nitrate. Kaya ayan po, calcium nitrate lang po ito. At ito pong timba na to, 5 liters po ang laman nito, 5 litro. Kaya dapat po ang ilalagay nating calcium nitrate 10 ml. Ito pong kutsara na ito 5 ml ang isa, kaya lalagyan po natin ng 2 kutsara na calcium nitrate. Isa. Ayan, 10 ml po yan na calcium nitrate. Hahaluin po. Iyan po ang ilalagay natin sa kanyang container. Pagkatapos po,
lalagyan natin ng Epsom salt. Dahil po ito 5 litro, lalagyan lang po natin ng 1/4 na kutsara. Pagka po pandilig sa lupa kasi, isang kutsara po nito na puno sa 4 na litro na tubig. Dahil po ito self-watering, wala pong tigil ang paghigop ng kanilang mga ugat, 1/4 lang po. Kasi po lahat ng sobra masama. Dahil po yan ay self-watering, 1/4 lang po ang ilalagay natin na Epsom salt. Yan po ang ilalagay natin sa kanyang container, sa kanyang tinatawag na Kratky method. Okay po, ngayon po tutunawin po yan at ilalagay ko na po doon sa kanyang paglalagyan, at doon ko po ilalagay itong ating pechay na nasa cup. Okay po. Ayan, ganito po ito. Nilagay ko na po dito sa kanyang paglalagyan. Ayan, tignan nyo po. Dahil may mitsa po siya, hindi po natin kailangan punuin yung ating container. Hihigupin po ng tela yan at hihigop na po yung ugat diyan. Kaya po may mitsa. Kasi po pag walang mitsa, kakailanganin mo pong damihan yung lagay. Pagkatapos hindi naman nauubos. Pero pagka po merong ganyan tela, simot na simot po yan. Lalo na po pagka malaki na, wala pong nasasayang. Nasisimot po, nasisipsip po ng ugat. Wala po itong potassium, wala po itong 314, dahil ito naman po hindi namumunga. Kaya yan po, calcium nitrate lang at Epsom salt. Okay po, marami pa po tayong gagawain. Ipapakita ko na lang po pagka natapos ng lahat. May patola pa. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di 40 pieces. Aba, matagal-tagal na yan. Okay na yan. 40 pieces. Waiting na lang sa kanyang paglaki. Good morning mga ka-garden. After 2 weeks po, eto na po itong pechay. Nung itin-transfer ko po ito katapusan ng December Ngayon po eto na. Yan po ang self-watering. Kahit na po meron siyang mitsa, lumabas pa rin po yung kanyang ugat. Yan po ang kaibahan ng self-watering mga ka-garden kung ikukumpara sa hydroponics. Ang hydroponics po kasi, kailangan ang tubig niya umabot dun sa puwit ng cup para makalabas yung ugat. At pag lumabas yung ugat, okay lang na bumaba ng konti para mayroong oxygen. Pero ito naman pong may mitsa, sayad na sayad po yung mitsa niya sa ibaba. Kahit na 2 litro lang po yung inilagay ko na una, abot pa rin po, gawa nga po nung mayroon siyang tela. Kaya palagi pong nakakasipsip ng tubig yung tela papunta sa lupa. Pwede nga po ito sana kokopit lang, pero hinahaluan ko po ng loam soil, dahil ang loam soil po mayroon pong organic fertilizer. Talaga lang po na napakaganda ng loam soil, katulad sa mga lettuce, kasi po napakabuhaghag po niya. Ito po hinahaluan ko po ng loam soil. Yan po mga ka-garden, self-watering po pagka mayroong mitsa. Kung wala pong mitsa, tulad po nito ang igsi po ng kanyang ugat, kung hindi po abot ang tubig diyan sa puwit ng cup, malamang po sa matuyo lang yan kung hindi abot yung ugat. Pero dahil po siya meron po siyang tela, umaabot po yung basa, palaging basa yung lupa nang may kasama pong nutrients. Ang inilagay ko lang po diyan na nutrients, katulad ng ipinakita ko,
calcium nitrate lang po na tinunaw at saka po hinaluan ko ng Epsom salt. Wala po siyang NPK o wala po siyang complete fertilizer dahil sa nagdadahon po na gulay pwede po ang nitrogen lang kahit po hindi siya lagyan ng complete. Okay po mga ka-garden, sa susunod naman po mas malalaki na po yan. Ang gagawain po nating pag-ani dito mga ka-garden para hindi agad maubos, siguro po mga 1 linggo pa po pwede na pumbawasan ng dahon. Ito po ay natutunan ko nung ako nagpunta po sa Negros o sa Bacolod. Ang nabibili pong pechay doon, wala po siyang puno. Inalis lang po yung mga dahon na ganito, magagandang dahon, tapos nilagyan po ng goma. Yun po ang nabibili sa palengke. Sa ganito po na pang sariling gamit, ganun po ang mas pinakadapat. Siguro po ito 1 linggo pa lang makakakuha na ako ng 3 rito. Tapos sa banda rito padala-dalawa, patatlo-tatlo, makakakuha na po ako at makakakuha na ng panlaga, panggisa. Ito po pagka po talagang lumago ito, isang palanggana pong malaki, isang gisa na po, lalagyan lang po ng maliliit na hipon. Kaya ganoon po ang ating gagawin. Okay po mga ka-garden, sana po may natutunan po kayo at sa aking self watering, mas maganda po kung meron po kayong nutrient solution, meron pong nabibili na A and B na nutrient solution. Ako po ginamitan ko lang po ito ng calcium nitrate at saka Epsom salt. Kaya hindi na po ako bumili ng nutrient solution at medyo may kamahalan din naman, pero the best po yon sa ganitong hydroponics, self-watering. Hydroponics man o self-watering, maganda po yun. At saka po pwede na ang ilagay ang purong kokopit na binanlian kapag po ganyan ang gagawin nyo, dahil po ito ating pang sarili. Hinaluan ko lang po ng loam soil, tapos kokopit, tapos po calcium nitrate lang at Epsom salt. The best po siyempre ang merong nutrient solution na A and B. Pero dahil po ito dito lang, sarili namin gamit, okay na po yun. Hindi na po ako bumili ng nutrient solution. Okay po mga ka-garden, marami pong salamat.